post ko at share na din. Ayun si mama, sobrang miss ka na din niya. At yung nag-iisang prinsesa natin, miss ka na din daw niya. Pero ako nang bahala sa mga manliligaw niyan. Kasi isa rin siya sa protective kay ate. Kaya kami nang bahala. O sige na, baka sabihin niyo madrama ako. May nakita nga si ate na nagtitinda ng balot. Kaya nilapitan namin para makabili. Dalawa nga lang binili ko. Kasi ayaw daw ni mama ng balot. Kain na muna kami ng balot ni ate. Habang hinihintay si papa tsaka yung mga kuya ko. Uwi kasi sila ng bahay kasi may kukunin. Pinagumpog ko na nga lang yung dalawang balot para makain ko na. Isang kain na nga lang tong balot sa akin. Gusto ko pa sana ng isa. Kaso para kay ate daw yun. Pagtapos nga namin kumain ng balot, dumating na yung mga kuya ko. Ito daw yung dinala niya. Rice cooker na kalahati na lang yung kanin. Ang sarap nga kumain dito. Sobrang presko ng hangin. Tapos kasama pa namin si kuya na medyo gumagabi na nga. Nagsindi rin ako ng katol kasi dumadami na yung lamok. At sinabay na din ni mama yung pagpipray kay kuya. Malapit na nga magsara tong Memorial Garden. Kaya nagligpit na din kami para makauwi na. Pero bago nga kami umuwi, sabi ko mag 0.5 muna kami. Kasi wala pa kami picture. Ayun lang. Inimbitahan nga pala ako ni TikTok para pumunta sa TikTok Award Philippines. Tinatamad nga akong pumunta ngayon lalo na wala rin ako makukuhang award. Tapos binomba pa ako ng kasama ko. Di daw siya makakapunta. Pero itutuloy ko na din yung pagpunta doon. Kasi nakagawa na rin magsusuot sa akin na damit. Tsaka masaya na rin ako na imbitahan ako ni TikTok. Bago pala ako pumunta ng Manila, dumiretso na muna ako dito sa magdadamit sa akin. Si Sir Rob pala yung gagawa ng susuotin ko. At buti na nga lang talaga nahanap ko din siya. Kasi nung pumunta ako dito, ilang araw na lang TikTok Awards na. At buti na nga lang talaga nagawa niya ako ng magandang barong. Barong kasi yung team namin. At saka Filipiniana. Kaya nahirapan talaga ako sa paghanap ng susuotin. Ang galing nga ni Sir Rob. Kasi nagawa niya modern barong yung susuotin ko. Tapos nalagay pa niya yung paborito kong kulay. Nilagyan niya din daw ako ng necktie. Para yan daw yung pagsisilbing pamunas ko kapag kumakain. Chot! Na matapos ko na nga makuha yung susuotin ko na barong, nagpaalam na din ako kay Sir Rob para makaalis na. Ilang oras na lang din kasi magsisimula na. Kaya magta-transition na lang ako na nandito na ako sa kondo. Hindi ko na kayo sinama sa biyahe. Kasi baka lalo hindi muna ako magluluto ngayon kasi kukunin ko na yung pangalawang sahod ko sa Facebook. At sa mga oras nga na yan, iniisip ko na kung anong bibilhin ko. Una ko nga nakita itong mga gitara. Gusto ko nga bumili niyan kaso naalala ko, boss, baka pala ako. Nadaanan ko na din pala itong mga bagong OOTD. Ang forma nga ng mga nakadisplay kasi malapit na mag-summer. Gusto ko nga bilhin to kaso medyo mahal pa. Nadaanan ko na din pala itong mga bisikleta. Gusto ko sanang bumili kaso pag-iisipan ko pa ng 100 beses bago kita bilhin. Karating ko nga kung saan ako mag-withdraw, pinag-iisipan ko pa rin kung bibilhin ko yung mga nakita ko kanina. Shoutout na din pala kay ate kasi nakilala niya ako kahit nakasombrero ako tsaka face mask. Pag pala nag-withdraw ako dito, binibilang ko pa din kasi may trust issue ako. Hindi rin ako mabilis magtiwala. Kaya iilan lang din yung mga kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko. Inverter din kasi ako. Charot! Introvert pala yon. Inuna ko na muna palang bilhin yung needs ko bago yung wants. Kaya kumuha na muna ako ng medyas. Kasi naman butas ng iba ko medyas. Tapos minsan hindi pa pantay yung sinusuot ko. Pero di naman halata. Cute nga nang nakita akong damit. Kaso nga lang baka magmukha akong pakwan doon. Nilapitan ko na din pala yung mga staff. Kasi naman kanina ko pa na Pogi, sige na. nag-set nga ako ng alarm clock para magising. Sayang naman kasi mga pupuntahan dito. Matutulog lang kami buong gabi ni ate. Tumunog na nga yung alarm clock ko. Ginising ko na din si ate kasi maganong oras na din. Ginawa na din namin pinaggigaan namin. At nilagay na din sa lagayan. Diretso nga kami sa counter ng massage. Papamasahin na muna kami ni ate. Ayoko nga sana magpamassage. Kaso gusto daw niya. Kaya wala akong magagawa kundi sumama na lang sa kanya. Pinapasok na nga kami ng staff dito sa loob. Hintayin na nga lang daw namin yung mga magmamasahe sa amin. Basta daw kapag nakikita kami ng mga nakakulay green na damit, sila na daw yun. Nang pumasok na nga sina ate, nagsimula na din silang bali-baliin yung mga katawan ko. Halos lahat yata ng letter sa alphabet ginawa sa akin. Hulaan nyo na lang talaga kung anong letter na ginagawa sa akin dyan ni ate. Ang dami ko nga daw lamig. Sabi ko naman sa kanya kasi umuulan nung isang araw. Lalo na baha pa sa bahay namin. Kaya lalamigin talaga ako. Chawot! Na matapos nga kami mamasahe, pinainom kami ng tiyan ni ate. At diretso naman kami ngayon sa karaoke bar. Na-reserve na namin to ni ate bago kami matulog kanina. Ang ganda nga swimming. Kaya dito na lang din kami pumili. Habang namimili nga ako ng babagay sa akin, may tumawag sa akin na charot. Kumuha pala ako ng rash guard na pwedeng pagpilian. Etong unang sukat ko, okay sana siya kaso wala na silang mas malaking size. Sunod nga etong color black. Nagsukat ulit ako kasi halos color black na yung mga nasusuot kong rash guard. Etong huli nga, ang cute ng tatak sa likod ng short. Eto na lang din yung pinili ko. Sunod nga magsukat si ate naman. Di na pala kami nagpalit. Yung mga suit namin kaninang damit, di na lang din yung pinabalot namin. Kailangan mabalot yung mga damit namin kasi wala na kaming susuotin pa uwi. Eto na pala kanina yung napili ni ate sa merchandise. Pumunta na nga kami sa room ni ate para
naiwan na yung paper bag at baka pag-swimming na. Paglabas ko nga sa room, ay na pa daw nila ako hinihintay. Para nga kami nag-get together dito. Charot! Nauna na pala yung mga pinsan namin. Puntahan na lang daw namin sila dun sa malaking imbudo. Yung sa taas pala na nakikita nyo, ayun yung sasakyan namin ngayon. Naglaro pa nga kami ng maiba taya. Kasi yung maiiba dito, siya yung maiiwan. Ngayon kasi kami nandito. Kailangan taga-apat lang yung sasakay. Nang naiwan na nga yung isa. Eto nga, magkakasama na kami. Si Papa pala ngayon yung magdadrive. Sinundo din pala namin kanina sina Mami para kasama din namin sila mag-celebrate. Eto nga, nandito na kami. Medyo malapit lang pala yung lugar, kaya saglit lang din kami nakarating. Eto nga si Mama, parang pinagandaan pa yung suot niya. Cute! Pagdating nga namin dito, tinanong ko kagad yung pinareserve ko kanina. Halos kaka-open lang pala ng VG Bakery Bistro, kaya mukha rin siyang bago. Etong parang malaking bintana. Dito na kami sa loob kakain. Parang akong security dito, kasi isa-isa sila pumapasok. Sa palagi ko palang paggawa ng vlog, sila yung laging sumusuporta sa akin. Eto nga, isa-isa na sinerve ni ko yung mga in-order namin. Ang sarap nga ng mga pagkain dito. Pagtingin ko, walang mabubusog na ako. Kaya din pala dito ko sila dinala, kasi mahilig sila sa kape. Eto muna ako ngayon. Kakain na muna ako ng marami. Bukas na lang ulit ako magda-diet. Bawal kasi talaga ako tumaba. Lalaki dun yung pisngi ko. Chot! Ang kalagitnaan nga ng pagkain namin. Kunwari nagulat ako dyan. Pero nag-request talaga ako ng 11 million followers na cake. Ang ganda nga ng cake nila dito. At ang sarap pa. Kaya itong cake na to, para sa ating lahat yan. Lalo na sa mga solid na sumusuporta sa inyo. Common area. Dito pala sa loob, yung mga gusto manood ng mga Korean movie. Meron din naman silang Netflix. Kaso kadalasan daw Korean movie pinapanood nila dito. Wala nga nakaupo dito. Kaya dito muna ako sa bakanting upuan umupo. Sobrang tagal nga ni ate. Nakuha ko na din yata ang natapos yung pinapanood ko. Di pa siya dumarating. Tumatawa nga yung mga nasa harapan ko. Kaya sumabay na rin akong tumawa. Kahit hindi ko naman talaga naiintindihan. Nakuha ko na din yata lahat ng anggulo sa panunood. Di pa din dumarating si ate. Nang matapos na nga yung pinapanood ko, ay pinapanood pa na namin. Eto na si ate, nakita ko na sa labas. Naabulat ko nga siya palakad-lakad. Parang siya yung may-ari dito sa loob ng sauna. Chot! Pagkatapos nga namin makapag-order ni ate, umakyat nga kami sa taas para dito na lang kumain. Pagdating nga namin sa taas ni ate, naabutan pa namin si kuya nililinis yung mga natirang kalat. Sabi nga ni ate sa akin, picturean ko daw siya. Ayaw nga daw niya yung background sa likod, kaya lilipat na lang daw kami sa baba. Kasi parang mas maganda daw yung background doon. Naghintay nga lang kami ng ilang minuto bago kami makaupo dito. Sinerve na din ni kuya yung mga in-order namin kanina. Yung mga pagkain pala na nandito, Korean food. Ano? Ay, 我的妈！